Sa episode ngayong gabi, may dalawa kaming nakakatakot na kwento. At ang isa rito ay diretso tayong yung dinadala sa di mapakaling puso ng bangko, kung saan hindi talaga nila natutulog ang mga kalsada, pero may ilang anino na hindi umaalis. Sa likod ng ingay ng mga tinderong nagtitinda sa gilid-gilid at ng ningning ng mga neon na ilaw, may mga bulong na dinadala lamang sa mga nagmamaneho sa kalaliman ng gabi. Mga bulong tungkol sa mga pasaherong hindi na lubos na buhay. Iisa ang pagkakakwento ng mga tsuper ng taxi. Nagsisimula raw ito na parang karaniwang biyahe. Dumarating ang request ng hating gabi, kadalasan mula sa dalawang babaeng nakaitim mula ulo hanggang paa. Nakatago ang kanilang mga mukha sa ilalim ng maiitim na belo. At ang kanilang katahimikan ay makapal at hindi natural. Umuupo sila sa likod na upuan na walang sinasabi. Iisa lang ang destinasyong ibinibigay. Wat Samianari, isang templong nakasiksik sa gilid ng lungsod. Pero may mali sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Isang panatag na tila itinutulak palayo ang ugong ng makina. At pagsapit ng tsuper sa tarangkahan ng templo, wala na ang mga babae. Naglaho na parang wala. Tanging bakanting likurang upuan at amoy bulok na nakabitin sa hangin ang naiwan. Sino ang mga babaeng yon? Bakit sila nagpapakita lang kapag gabi na? At bakit may ilang tsuper na nanunumpang nakita nila ang mga ito na gumagapang sa rilis ng tren sa malapit? Putol sa kalahati na para bang kumakapit pa rin sa kanila ang mismong kamatayan. Iba ang Bangkok paglampas hating gabi. Tumatahimik ang mga kalsada. Nag-aayos ng paninda ang mga nagtitinda. At tanging ugong ng mga motorsiklo at paminsang kislap ng mga neon ang sumasagasa sa dilim. Panahon yon na parang hindi buhay ang lungsod, kundi multo ng sarili nito. Para sa marami, iyon ang pagtatapos ng araw. Pero para sa mga tsuper ng taxi, iyon ang simula ng mga biyahe na nakakabag-abag. Ang pangunahing tauhan natin ay isa sa kanila. Isang driver na sapat na katagal na sa Bangkok para kabisaduhin ang bawat shortcut, bawat late night stop, bawat kakaibang healing. Hindi siya mapamahiin, hindi na ngayon. Sa dami ng taon sa likod ng manibela, natutunan na niyang isantabi ang mga kwentong ibinubulong ng kapwa tsuper tungkol sa mga patay na nakikisakay sa mga buhay. Ang mga multo ay para lang sa mga turistang gustong makinig sa palengke, hindi para sa mga taong nabubuhay sa kalsada. Gayunman, habang lumilipas ang mga gabi, hindi niya maikaila na palaging sumisingit sa usapan ng Watsamianari. Hindi ito binabanggit ng tuwiran, laging paligoy. Isang babalang nakabalot sa katahimikan. Ngayong gabi, iisa lang ang layunin niya. Magtagal pa ng kaunti para kumita ng ilang biyahe bago umuwi. Mas mabigat kaysa karaniwan ang pakiramdam ng lungsod. May maputlang dilaw na buwan na nakabiting mababa sa ibabaw ng skyline. At mas madilim kaysa alaala niya ang mga eskinita. Sinusubukan niyang huwag isipin ang templo. Nasa tabi iyon ng riles. Sa hilagang gilid ng lungsod, isang palatandaang iniiwasan ng marami pagkagat ng dilim. Dahil sa sinasabing may naghihintay doon. Sinasabi niyang kalokohan lang. Nandito siya para sa pera, hindi sa mga kwento. At saka yun nangyari. Nakita niya sila. Dalawang babaeng nakatayo nang hindi kumikibo sa gilid ng kalsada. Payat ang mga hubog, binalot ng buo ng itim na tela. Nakatago ang mga mukha sa ilalim ng maiitim na belo. Hindi sila kumaway. Hindi sila nagbigay ng senyas. Basta sila lang ay nakatayo na para bang hinihintay na talaga siya. Laban sa mas mainam na paghatol, bumagal siya at huminto. Pumasok ang mga babae na wala ni isang salita. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw ng masyadong malakas sa hungkag na kalsada.
Sumulyap siya sa rearview mirror, ngunit aninag lang ng tela at pakiramdam ng mga matang nakamasid mula sa ilalim ng belo ang kanyang nakita. Bumigat ang dibdib niya, ngunit nilinaw niya ang lalamunan at itinakda ang pangkaraniwang tanong. Saan tayo? Payak ang sagot. Dumating ang mga salita sa mahinang pabulong, halos hindi marinig. Watsamiyan nari. Nanginig ang loob niya sa pangalan pa lang, ngunit tumango siya na kunway walang pakialam. Sinasabi niya sa sarili na nagkataon lang. Marami namang bumibisita sa templo. Hindi iyon kakaiba. Gayunman, humigpit ang kapit niya sa manibela habang muling sumabak sa bakanteng kalsada. Nagsimulang lumabo ang lungsod habang humahaba ang biyahe. Tanging malamyos na kalansing ng makina ang maririnig. Hindi nagsasalita ang mga babae. Hindi sila gumagalaw. Umuupo lang sila sa likod na para bang hinulma sa anino. Bawat sulyap niya sa salamin ay nagpapakaba. Hindi niya maiwaksi ang pakiramdam na hindi talaga pasahero ang mga iyon, kundi kung ano pa, isang bigat na tila dumadagan sa likurang upuan. Numipis ang mga kalsada, nawala ang mga neon, at lalo pang dumilim ang daan habang lumalapit sila sa Riles. Pilit niya pa ring inuuna ang pagmamaneho. Ipinaaalala sa sarili ang kanyang layunin. Ilang biyahe pa. Sapat para sa linggo. Wala nang iba. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang hindi ito karaniwang sakay. May kakaiba sa mga babaeng iyon. Kakaiba sa katahimikan. Masyadong hindi natural. Makapal ang hangin sa loob ng kotse. Halos nakakasakal. At nang tuluyang lumitaw ang templo sa paningin, tahimik na nakatindig sa kabila ng mga rails, napagtanto niyang hindi niya dapat tinanggap ang sakay na ito. Humaba ang itim na kalsada sa harap niya. Napuputol lamang ng paminsang kislap ng poste. Mas mabagal siyang nagmaneho kaysa dati. Hindi dahil sa trapiko. Wala nito sa oras na iyon. Kundi dahil bawat munting galaw sa salamin ay bumibigat sa loob niya. Hindi na muling nagsalita ang mga babaeng nasa likod mula nang ibulong ang destinasyon. Ang katahimikan nila ay pumuno sa espasyo nang higit pa sa kayang gawin ng mga salita. Nilinaw ng driver ang lalamunan, munting gawi kapag kinakabahan. Karaniwan, pinadadali ng usapan ang mga ganitong mahabang biyahe. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho, sa pupuntahan. Minsan nagbibitaw ng birong magaan. Pero ngayong binuka niya ang bibig, wala ring lumabas. Namamatay ang mga salita bago makarating sa labi. Sinasakal ng bigat ng kanilang presensya. Sinasabi niyang guni-guni lang, ngunit ang hangin sa kotse ay parang masikip. Parang bawat hininga ay may bayad. Dumating ang unang kakaiba, maliit na detalye na halos binaliwala niya. Kumurap ang digital na orasan sa dashboard. Isang iglap, 1:36 ang nakasindi sa pulang numero. Kasunod, tuluyang nagdilim, parang naputol ang kuryente. Tinapik niya ang dashboard, inis, at muling kumislap ang ilaw. Ngayon ay 1:51 na. 15 minuto, naglaho sa isang kisap. Nagsimangot siya at sumulyap sa salamin. Hindi gumalaw ang mga babae. Napabulong siya. Pinapakalma ang sarili. Baka sira lang ang orasan. Luma na rin ang kotse. Pero hindi mawala sa isip niya ang nawalang oras. Lalong numukod tangi ang pag-iisa nila habang umuusad paalis sa sentro. Nakasarado ang mga tindahan. Bakal na tarangkahan ng tabing. At ginuhitan ng graffiti na parang peklat. May mga askal na biglang sumusulpot sa mga eskinita. At sa malayo, pumapailan lang ang huni ng tren na nagpuputol sa katahimikan. Nagpasalamat siya sa tunog, isang bagay na totoo. Pero nang sinusuyod ng headlights, ang isang karatula sa kalsada, nanikip ang dibdib niya. Watsamiyan nari, 2 kilometro, paabante. Lumunok siya, biglang nanuyo ang lalamunan. Ang templong iyon na naman.
ang pangalang nakadikit sa mga bulong ng mga tsuper na nanunumpang hinding-hindi sila kukuha ng pasaherong patungo roon. Sinasabi niya sa sarili na maaari pa siyang lumiko, maghanap ng dahilan. Ngunit ang mismong pagbigkas, ang mismong pagharap sa dalawang nasa likod, naghatid ng kilabot sa balat niya. Inabot niya ang radyo, umaasang musika ang babasag sa tensyon. Ngunit nang pinihit niya ang dial, purong alingaw lang ang lumabas sa speakers. Agad niyang hininaan. Masyadong matalas ang ingay sa nakakaipit na katahimikan. At saka dumating ang amoy. Mahina sa simula, parang lumang tubig na naiwan sa alulod. Kumunot ang ilong niya, gumalaw ang balikat na parang kaya niyang ikampay palayo ang baho. Ngunit habang tumatakbo, lalo itong lumalakas. Isang makapal, makadikit na amoy na pumapaalala ng hilaw na karne na naiwan sa araw. Sumulyap siya sa salamin, kumikirot ang sikmura. Nakatigil pa rin ang mga babae, ngunit nanunumpa siya na mas madilim ang hangin sa likuran nila. Parang may aninong nakadikit sa upuan. Ayaw pahawakan ng ilaw ng poste. Umubo siya at binuksan ng kaunti ang bintana. Walang naitulong ang bugso ng mamasa-masang hangin. Parang mas lalo pang kumalat ang amoy. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Sunod-sunod na tanong ang kumakatok sa isip. Sino sila? Bakit kotse niya ang pinili? At bakit nakakabit sa kanila ang amoy ng pagkabulok na parang pangalawang balat? Tinuon niya ang tingin sa daan, kunway walang napapansin. Ngunit nabasag ang ilusyon ng kontrol nang kumadyot ang makina. Umuga ang kotse, minsan 2 beses, at kumurap ang headlights. Inilulubog sila sa biglang dilim. Bumilis ang tibok ng puso niya habang iniikot ang susi. Dinadasal na kumapit pa. Muling umilaw ang mga ilaw, mahina at nanginginig, bago tuluyang nag-stable. Bumitaw siya ng hangin, ngunit panandalian lang iyon. Sapagkat sa saglit na dilim, nanumpa siyang walang tao sa likuran. Ngayon, nakikita na uli sila. Sa salamin, nakaupo, tahimik, parang hindi gumalaw kailanman. Ngunit gumagapang ang kilabot sa balat niya. Mas masahol ang amoy. Tinutusok ang ilong hanggang sumama ang tiyan. Gusto niyang magsalita, hingi ng paliwanag. Pero mabigat ang dila niya, para bang may pumipigil sa hangin mismo. Dinaganan niya ang silinyador, sabik na maabot ang templo at matapos ang sakay. Ngunit sa loob-loob, alam na niyang may nagbago. Hindi ito pangkaraniwang biyahe. Ito ang unang senyales na ang anumang sumakay sa kanyang kotse ay hindi lalabas sa paraang normal na pasahero. At nanatili pa rin sa katahimikan ang mga babae. Nakamasid, naghihintay. Habang papaatras ang lungsod, parang nauupos itong natutunaw sa paligid niya. Kumunti ang mga gusali, pumusyaw ang mga ilaw, hanggang sa parabang lumabas na siya ng Bangkok at pumasok sa pagitan ng dalawang mundo. Isang lugar na handata hindi para sa mga buhay. Hindi na matiis ang amoy, kapit na kapit sa lalamunan. Pilit siyang humihinga ng mababaw, isang kamay sa manibela. Ang isa'y pinupunasan ang pawis sa noo. Nananatiling hindi gumagalaw ang mga babae. Muling sumulyap siya sa salamin at nanikip ang tiyan. Mas malapit sila. Para bang nakasandal na sila. Ang mga belo ilang dangkal na lang mula sa likod ng kanyang upuan. Gayong nikaluskos ng paggalaw ay wala siyang narinig. Pumikit siya ng mariin, muling tumuon sa daan. Halos hindi niya namalayan ang anyong humarang sa unahan. May lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, desperadong kumakaway. Bigla niyang inapakan ang preno. Kumiskis ang gulong habang huminto ang kotse. Sumugod sa bintana ang lalaki. Mukha ay pinagdaanan ng hirap at nagsalita ng mabilisan sa Thai. Ibinaba niya ang salamin hanggang kalahati. Piraso-piraso lamang
ang naunawaan, ngunit malinaw ang mensahe. Huwag mo silang dalhin doon. Huwag ka sa templo. Sumulyap ang mga mata ng lalaki sa likod na upuan at namutla ang kanyang mukha. Nang walang dagdag na salita, umatras siyang papasok sa anino sa gilid ng kalsada, halos matisod sa pagmamadali. Tinawag siya ng driver. Humihingi ng paliwanag, ngunit naglaho na ang lalaki. Mabilis niyang isinara ang bintana. Kumakabog ang pulso sa tainga. Nang muli niyang silipan ang mga pasahero, hindi pa rin sila gumalaw. Nakatigil, nakatakip, nakatingin. Sigaw ng kutob niya. Huminto, lumiko, iwan ang biyahe. Ngunit mas nakakatakot ang ideya ng pakikipag-usap sa kanila, ng pagtanggi kaysa magpatuloy. Kaya umandar pa rin siya. Nanginginig ang kamay sa manibela. Umungol ang makina, tila lumalaban. 2 beses pa itong kumadyot. Pinapadilim ang mga ilaw. At bawat ulit ay nagmamakaawa siyang kumapit pa. Papalapit na ang templo ngayon. Bahagyang nakaguhit ang mga tore laban sa langit ng gabi. Ngunit habang lumalapit, parang mas humibigat ang kotse, na tila may di nakikitang bigat na dumadaganan. Dinagdagan niya ang apak, ngunit ayaw umakyat ng metro ng bilis. At dumating ang ikalawang pangyayari. Mula sa likuran, may tunog na dumaan. Mahina, ngunit hindi mapagkakaila. Basang hila, parang telang sinausaw sa tubig, na kinakaskas sa upuan. Nanigas siya. Sumulyap ang mga mata sa salamin. Walang pakinabang. Tinatakpan ng mga belo ang lahat. Aninag lamang ng marahang indayog ng ulo. Parang may isa na napakunot ng labis. Nakatagilid ng sobrang layo. Pinisil niya ang panga. Kumapit pa ng mas mahigpit. Pilit ibinalik ang tingin sa kalsada. Nag-iba ang tunog. Mula sa basang hila, naging matalas na kaskas. Mga kuko sa upholsterya. Umuga ang kotse at sa iglap, inakala niyang napupunit ang likod na upuan sa ilalim ng kanilang bigat. Malapit na, bulong niya sa sarili. Basag ang boses. Malapit na. Muling umalingaw-ngaw ang huni ng tren sa di kalayuan. Sumiklab ang munting ginhawa. Isang normal na bagay. Isang totoong tunog. Ngunit sa ibabaw ng tunog ng tren, may isa pang umusbong. Tawa. Hindi malakas. Hindi malinaw. Isang mahinang, kapusiningang kikik na nagpako ng lamig sa dugo niya. Iyon ang unang beses na may narinig siyang tunog mula sa kanila. Nangatal ang mga kamay ng driver. Muli niyang pinindot ang dial ng radyo. Desperado sa anumang distraksyon. Ngunit hindi alingaungaw ang lumabas ngayon. Isang boses ng babae ang bumulong mula sa mga speaker. Basag-basag na tay. May nasagap siyang pira-piraso. Pangalan niya, salitang aksidente. At isang matalas na sabog ng static na nagpasinghap sa kanya at agad pinatay ang radyo. Mas masahol ang katahimikan pagkaraan. Sa unahan, bumababa ang mga harang sa tawiran. Kumikislap ang pulang ilaw sa dilim, babala ng paparating na tren. Ayaw man, bumagal siya, kumakabog ang puso. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang mga babae. Magkasabay silang yumuko. Sumasayad ang mga belo sa likod ng kanyang upuan. Rinig na niya ang kanilang paghinga. Mababaw, paos, at mas masangsang ang baho ng pagkabulok. Umugong ang tren, yumanig ang lupa sa bigat nito. At sa kaguluhan, nasilayan niya sila. Sa mismong rails, sinag ng headlamps ng tren ang tumama sa 2 gumagapang na anyo. Mga babaeng nakaitim, hinihila ang sarili gamit ang mga braso. Ang katawan putol na malinis sa baywang. Kumakaladkad sa bakal ang kanilang bituka. Nag-iiwan ng madidilim na bakas. Sabay silang tumalikod. Bubukang bibig, walang tinig na hiyaw. Pumikit siya at naglaho ang tanawin. Hindi gumalaw ang mga babae sa kanyang likuran. Ngunit nanigas ang mga kamao niya sa manibela at sumisigaw na ang laman ng katawan niya na tumakbo. Lumayas, iwan ang kotse at tumakas sa dilim. Hindi niya magawa. Hindi pa.
Umalis ang mga barikada, muli nang bukas ang daan, at naghihintay ang templo sa dulo nito. Ngayon, alam na niya ang totoo. Ang nakaupo sa kanyang likod ay hindi lamang patungong templo. Doon ito nabibilang, at siya ang naghahatid sa kanila pauwi. Sumulpot sa malayo ang mga tarangkahan ng templo. Ang mga aninong tore nito'y humihiwa sa liwanag ng buwan. Sumisikip ang dibdib ng driver habang lumalapit. Bawat kaalamnan ay nag-uudyok na yumuko ng manibela at tumakas. Ngunit muling yumuko ang mga babaeng nakaitim. Ang presensya nila'y dumadaganan sa kanya na parang di nakikitang bigat. Kumakapit na sa hangin ang amoy na bulok. Sinusunog ang ilong. Nais niyang masuka, ngunit pinigilan. Nakapako ang tingin sa daan. Habang gumugulong, papalapit ang kotse. Muling nagkandirit ang makina. Wari itumututol. Pabulong siyang nagdasal. Kahit hindi siya ganoong tao. Kumurap ang headlights. Nilulunod ang kalsada sa kadiliman. Bago bumalik sa maputlang dilaw na kislap na halos hindi sumasalo sa gabi. At gumalaw ang mga babae. Hindi iyon banayad. Dinama niya ang kaluskos, ang pagkiskis ng tela, habang ang isa ay yumuko ng sobrang lalim. Kaya nasilip niya ang hugis ng baba sa ilalim ng belo. Kulay abo, kupas, parang napanis na laman. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa windshield. Dumudulas ang pawis sa palad na kumakapit sa manibela. Malapit na, bulong niya. Nanginginig ang tinig. Tinawid nila ang riles. At doon nagbago ang lahat. Namatay ang makina. Umugong ang kotse at tuluyang huminto sa mismong tawiran. Muling kumikislap ang pulang babala. Nataranta siya. Iniikot ang susi. Tinatapik ang silinyador. Wala. Tuluyang namatay ang headlights. Lumubog ang mundo sa dilim maliban sa salit-salitang kislap ng ilaw na gumagapang sa bakal. Sa salamin, tahimik ang mga babae. Ramdam niya ang mga matang nakatitig kahit nakatakip ang kanilang mga mukha. At saka dumating ang tunog. Mas malakas na basang hila. Umaalingaw mula sa likuran. Napalingon siya at napahigop ng hininga. Bakante ang likod na upuan. Kumakabog ang pulso habang sinisipat niya ang paligid. Wala. Telang nakaladlad lang sa upuan at anino. Ngunit ang amoy nakasusuklam. Lalong kumapal. Sumasayad sa dila. Pinapahilo ang tiyan. Hinawakan niya ang manibela ng mas mahigpit. Ayaw paniwalaan ang nakita. May gumalaw. Sa labas ng kotse. Sa likod ng windshield. May dalawang hugis na gumagapang sa ibabaw ng rails. Pumikit siya, ngunit hindi na naglaho ang tanawin. Dalawang babae, nakaitim, gumagapang sa graba. Sa ibaba ng baywang, wala na. Ang kanilang bitukay umaagos sa likod, kumakalat sa putik, habang hinihila nila ang sarili sa pamamagitan ng mga kuko. Sabay nilang iniangat ang mga mukha. At sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang kanilang mga mata. Puti. Walang buhay. Ngunit nakatuon diretso sa kanya. Labas-masok ang hininga ng driver. Muling iniikot ang susi. Nagmamakaawa. Umubo ang makina, kumadyot, at namatay. Binayo niya ang manibela. Hingal ang dibdib. Lalong bumilis ang kampana. Mas malakas. May paparating na tren. Tumingin siyang muli sa gumagapang na mga anyo. Mas malapit na sila ngayon. Papalapit sa kanyang nakatigil na kotse. Ang tunog ng mga palad na kumakayod sa graba ay hindi matiis, parang kuko sa salamin. At saka dumating ang tawa mula sa loob ng kotse. Mabilis siyang lumingon, humihigpit ang lalamunan. Hindi na bakante ang likuran. Nandoon na uli ang dalawang babae. Nakaupong perpekto, nakalaylay ang mga belo. Ngunit sa ilalim ng tela, nanginginig ang kanilang mga balikat sa isang masakit, hingal na kikik na hindi sa lalamunan ng buhay nagmumula. Pinuno ng tunog ang kabina, tumitinis hanggang hindi nakahawig ng tawa.
kundi ng isang bagay na nababasag. Ano yung kailangan ninyo? Hingal ng driver, nanginginig ang boses. Puting-puti ang mga kamao sa manibela, kahit alam niyang hindi na siya maililigtas ng kotse. Tumigil ang tawa. Sa unang pagkakataon, malinaw na nagsalita ang isa. Ang boses ay sabay pabulong at paos, parang nagmumula sa kailaliman ng libingan. Uwi! Gumulong ang salitang iyon sa loob niya. Nagyayelong umaabot sa mga buto, habang tumatama sa pinto ang mga anyo sa labas. Dumulas sa salamin ang kanilang abong kamay. Nag-iiwan ng madidilim na bakas habang inaakyat ang bintana. Kitang-kita na niya ang kanilang mga mukha, ilang pulgada mula sa salamin. Punit ang balat, lumubog ang laman, nakalaylay ang panga. Pumikit ang driver at muling iniikot ang susi. Sumigaw ang makina. Nabuhay. Sumabog ang headlights. Pinaputi ang rails. Dinaganan niya ang silinyador. Kumaskas ang gulong sa graba at sumalpok ang kotse. Pasulong kasabay ng pagdagundong ng tren sa likuran. Yumanig ang lupa sa bigat nito. Nanginginig ang kanyang mga buto. Ngunit tuwid ang tingin. Ayaw lumingon. Nang sa wakas ay makahinga, sumulyap siya sa salamin. Wala na ang mga babae. Humahabol ang dibdib niya. Ginhawa na may halong pagkalito. Nawala rin ang amoy. Napalitan ng singaw ng nasunog na goma. Bumagal siya umiiling. Imahinasyon lang ba ang lahat? Ngunit nakaunat pa rin ang kalsada sa unahan. At lalo pang bumabaling ang templo. Hindi pa niya ito nalalagpasan. Papunta pa rin siya roon. At kahit mukhang bakante ang upuan sa likod, may nananatiling pahiwatig sa katahimikan. Kaluskos ng tela, isang bulong, at saka mahina, sabay na dalawa. Inuwi mo kami. Lalong lumaki ang tarangkahan ng templo sa bawat segundo. Itim na aninong parang pangil laban sa maputlang buwan. Nangangatog ang mga kamay ng driver sa pagkakahawak sa manibela. Ang katawan ay puro likas na galaw. Hindi niya alam kung paano pa umaandar ang kotse, kung paanong muling nabuhay ang makina matapos mamatay sa riles. Ang tanging alam niya, may di nakikitang puwersang nagmamando at dinadala siya sa lugar na dapat nilang abutan. Bumalik ang amoy, hindi kasing saksakan ng kanina, ngunit sapat para ipaalala ang bawat sandaling pinilit niyang paniwalain ang sarili na guni-guni lang. Amoy ng pagkabulok, ng basang lupa, ng isang bagay na hinukay sa libingan nang wala sa oras. Ayaw niyang tumingin sa salamin. Alam niyang may aantabayanan doon. Huminto ang kotse sa labas ng tarangkahan. Hindi niya inapakan ang preno, ngunit tumigil ang sasakyan na parang may mas malakas na nagutos. Tahimik ang dalawang babae sa likuran, nakababa ang belo, hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon mula nang isakay sila, naramdaman niyang dapat niya silang harapin. Tinututulan ng katawan niya. Bawat himaymay ay sumisigaw na huwag. Ngunit unti-unti ring umikot ang ulo niya, papilit, parang may ibang kumokontrol sa mga kalamnan. Ang nakita niya ay yumanig sa lahat ng akala niya tungkol sa biyahe. Hindi na tinatakpan ng mga belo ang lahat. Sa mahinang ilaw, lantad ang kanilang mga mukha, kalahating bulok, baluktot, maputlang laman na parang kinaladkad sa buto. Hungkag ang mga mata, ngunit bahagyang kumikislap sa dilim, hindi kumukurap. At higit na mas masahol, hindi buo ang kanilang katawan. Sa ilalim ng itim na tela, biglang nagtatapos ang torso sa baywang. Ang tela ay nauupos sa wala. Gaya ng sabi sa mga kwento, mga babaeng kalahati lang, tila na freeze, nasa sa mismong sandali ng kamatayan. Umikot ang sikmura ng driver, kumirot ang suka sa lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Napakahaba ng katahimikan sa loob, hanggang sa muli silang nagsalita. Inuwi mo kami. Ang bulong ay parang bubog. Umiling siya, paos. Hindi, pigil niya.
Hindi, kayo. Bago niya matapos, tumunog ang kampana ng templo. Mahina sa una, tapos palakas, humahalimaw sa kabuuan. Sa bawat tunog, lalong nabibigatan ang dibdib niya. Nagsimulang maglaho ang mga babae. Kumukurap-kurap ang anyo na parang usok. Ngunit hindi sila nawala ng tahimik. Alam mo ba kung bakit? Bulong ng pangalawa. Mas mababa, mas malamig, tulo ang puot. Umiling ang driver. Pinipiga ang manibela na para bang iyon lang ang natitirang totoo. Dito kami namatay. Mas malakas ang tama ng mga salitang iyon kaysa inaasahan niya. Narinig na niya ang mga bulong. Lahat ng tsuper ay ganoon. Aksidente sa motorsiklo noong dekada 90. Dalawang babae, magkaibigan, magkapatid, hindi tiyak, nadurog sa release, malapit sa Watsamian Nari. May nagsabing hinati ng tren ng katawan. May nagsabing kinaladkad hanggang wala ng buo. Sa pabulong lang ikinukwento at agad pinapalitan ng usapan. Baka raw masambit at tawagin. Ngayon alam niyang hindi kwento lang. Mga babala ang mga iyon. Nanatiling parang bato ang driver habang muling tumunog ang kampana. Unti-unting lumabo ang mga mukha. Naglulusaw ang hanggahan, parang natutunaw sa hangin. Gusto niyang maniwalang umaalis na sila, natapos na. Ngunit nanatili ang boses kahit naglaho ang anyo. Hindi kami inilibing, bulong ng isa. Iniwan kami rito, singasing ng kabila. Punong-puno ng sama ng loob na nagpalamig sa kanyang buto. Kumabog ang puso ng driver. Hindi ito kasama sa mga kwento. Walang nabanggit tungkol sa libing o sa bangkay na naiwan. Gusto niyang itanggi, pero bumibigat ang katotohanang kasama ng boses. Hindi na maikakaila. Napagtanto niyang ang templo ay hindi lang destinasyon, kulungan ito. Muling tumunog ang kampana at sa huling kalansing, tuluyang naglaho ang mga babae. Bakante ang likuran. Nawala ang amoy. Tahimik ang kotse. Naupo siya sa dilim, basang-basa ng pawis, hingal. Tinitigan niya ang tarangkahan. Tinatanong ang sarili kung imahinasyon ba ang lahat. Pero sa kaibuturan, alam niyang hindi. Sobrang tumpak ang detalye. Sobrang totoo ang tinig. At biglang nagkaroon ng saysay ang mga bulong ng ibang tsuper. Hindi lang dahil nagpapakita ang mga babae malapit sa templo. Hindi lang dahil gusto nilang makasakay sa hating gabi. Gusto nila ng saksi. Isang taong magdadala sa presensya nila. Kahit sandali lang. Isang paalaala sa mga buhay na hindi kailanman naipalagay ang kanilang kamatayan. Muling iniikot niya ang susi at sa pagkagulat niya, umandar agad ang kotse. Matatag ang pulang ilaw ng dashboard. Walang kurap, walang sabit. Tinitigan niya ang daan, nag-aalangan kung tatakas o bababa sa tarangkahan. Halos binuksan niya ang pinto. May hila ang loob na hanapin ang katotohanan. Mga bakas, patunay. Ngunit may pumigil sa kanya. Isang babala na hindi niya maipaliwanag. Sa halip, dinaganan niya ang silinyador, kumaliwa, at bumulusok pabalik sa lungsod. Hindi siya tumingin sa salamin. Hindi niya kinaya. At kahit tumahimik na ang gabi at nawala ang amoy, may isang katotohanang sumunod sa kanya. Na parang aninong hindi maikibit balikat. Hindi basta gumagala ang mga babae sa itim sa mga kalsada ng Bangkok. Nakakulong sila. At bawat tsuper na nagsasakay sa kanila ay isa lang pang ayaw na saksi sa walang katapusang pag-uwi sa lugar kung saan biniyak sa dalawa ang kanilang buhay. Bumaybay siya sa mga bakanteng kalsada. Paliit ng paliit ang anino ng templo sa salamin. Mapuputi ang kamao sa manibela. Nanginginig ang katawan sa nasaksihan. Lahat ng kutob nagsasabing, huwag lumingon. Baka nandoon pa ang mga matang hungkag. Unti-unting bumalik ang mga ilaw ng lungsod. Nagkikislapan ang neon. Muling umuugong ang Bangkok. Sa sandaling iyon, pinaniwalaan niyang tapos na. Sa kanya napansin ang oras.
3:07 ang nakasindi sa pulang numero ng dashboard. Nanigas siya. Huling tingin niya bago ang templo. Lagpas, 1:00 lang. Halos 2 oras. Nalunok ng wala. Hindi naman siya tumigil, ni bumagal. Saan napunta ang oras? Bumilis ang hininga niya at pumarada sa gilid para kumalma. Pinatay ang makina, hinilamusan ang mukha ng nanginginig na kamay, at pinilit ang sariling ligtas na. Pero bumalik ang amoy. Mahina sa simula, tapos sumasakal. Ang parehong amoy ng pagkabulok. Gumagapang sa loob ng kotse. Kumislot ang puso. Mabilis siyang lumingon. Tumitig sa likuran. Bakante. Basag na upholsterya at anino. Ngunit makapal ang hangin, mabigat. Parang may nakaupo roon na hindi nakikita at nakamasid. At saka, dahan-dahang isang tunog. Creak ng mga door lock. Hindi niya iyong ginalaw. Tinitigan niya ang dashboard habang isa-isang bumababa ang kandado. Ikinandado siya sa loob. Umuugong ang pulso. Hinila niya ang seradura. Hindi gumagalaw. Mula sa likod na upuan, may bumulong, malamig at hindi mapagkakaila. Hindi pa tapos. Matulis ang boses, halos pilyo, parang nang aasar. Lalong kumapal ang amoy, masakal na. At sa rearview mirror, sumilip ang madilim na tela. Anyo ng belo. Napasigaw siya sa loob, ngunit napatigil ang lalamunan. Sabay sumiklab ng kusa ang makina. Kumislap ang headlights sa bakanting kalye. At mabagal, kahit wala ang mga kamay niya sa manibela. Unti-unting bumalik ang kotse. Pabalik sa Wat Samyan Nari. 2 kwento, 2 bangungot. Ngunit iisa ang sinulid na nagyayelong bumabalot sa kanila. Sa Bangkok, tahimik na sumasakay sa mga taxi ang mga babae sa itim. At naglalaho lamang kapag narating na ng kanilang hindi mapakaling espiritu ang templong kumitil sa kanila. Ngunit malayo sa liwanag ng lungsod, sa payapang palayan ng kanayunan, may ibang kilabot na nakadungaw sa bintana, ang kraswe. Isang lumulutang na ulo, kumikislap ang mga mata sa dilim. Ang mga laman loob ay nakabiting parang ugat na napigtas sa lupa. Kung nilalagalag ng mga babae sa itim ang mga kalsada, ang kraswe naman ay umiinog sa mga nayon. Pareho silang babala, pareho silang paalala. Sa Thailand, paglagay ng gabi, hindi laging mga buhay ang naglalakad. At minsan, hindi abag ang dapat katakutan, kundi ang basang paghinga sa labas ng iyong bintana. Sa kanayunan ng Thailand, mas mabigat ang katahimikan ng gabi kaysa sa lungsod. Wala ang ugong ng trapiko, ang neon, ang walang tigil na usapan ng Bangkok. Sa halip, mga palayan na walang hanggan sa ilalim ng buwan, paos na ungol ng mga palaka, at paminsang sutsot ng mga kuliglig ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Normal ito sa mga taga-nayon. Mas mabagal ang buhay dito, mas simple. Ngunit kapag dumilim, gumigising ang mga kwento. Mga kwentong kahit ang pinakamabangis na magsasaka ay nagpapalak ng pinto, nagsasara ng bintana, at nagdarasal na walang tunog ang titigil sa labas ng kanilang tahanan. Isa sa mga magsasakang iyon ang pangunahing tauhan natin. Buong buhay na sa baryo, gumigising bago sumikat ang araw para alagaan ang mga palayan at umuuwi pagdilim na may hapding balikat at makakakalyong kamay. Hindi siya madaling matakot. Sa mga tao ng pagtratrabaho, nasanay na siya sa ahas, bagyo at puyat. Pero hindi niya maalis ang mga kwentong ibinubulong sa tabi ng apoy at sa kusina. Mga kwento ng krasue, babae sa araw, halimaw sa gabi, lumulutang na ulo na may mga lamang loob na nakabiting parang baging. Kumikislap ang mga mata sa dilim na naghahanap ng laman. Sinasabi niyang, kwento lang. Kinwento ng ama niya at ng lolo niya bago iyon. Luma ng paliwanag sa mga anino at kakaibang tunog sa bukid. Gayunman, sa ilang gabi, kapag mabigat ang hangin at tumatahol ang mga aso sa wala, bumabalik ang babala. Huwag maglakad mag-isa sa dilim. Huwag mag-iwan ng basurang pagkain sa labas.
Huwag buksan ang bintana kapag may narinig na paghinga. Ngayong gabi, simple ang dahilan niya. Nag-aalboroto ang kanyang mga baka sa dulo ng bukid. Haka niya'y askal o magnanakaw. May lampara lang sa kamay. Lumabas siya mula sa kahoy na bahay at tumawid sa palayan. Sapat ang buwan para magpatao ng pilak sa tubig. Pero parang hindi pamilyar ang daan. Bawat yuko ng palay ay tila may anong dumaan. Habang lumalalim, kumakagat ang katahimikan. Pati mga kuliglig tumahimik. Kumakampay ang anino mula sa lamparang tinatangay ng hangin. Masyadong mahahaba, parang mga daliring nakahawak sa lupa. Guni-guni lang, sabi niya. Ngunit sumisikip ang dibdib. Narating niya ang kulungan. Nagsisiksikan ang mga hayop sa dulo. Nalalaki ang mata. Humihingal sa lamig. May tumakot sa kanila. Itinaas niya ang lampara. Sinuyod ang gilid ng puno. Una, wala. Mga sangalang na umuugoy. Sa kanya ito napansin. Ang liwanag. Mahina sa una. Isang kaunting kislap na nakabitin sa itaas ng puno. Marahang kumikilos na parang may kamay na nagdala. Sumimangot siya, kinapos ang hininga. Para itong lampara, ngunit masyadong mataas, masyadong maliwanag. At gumalaw ito. Mabagal, hindi normal. Dumudulas patagilid sa ibabaw ng bukid. Lalong umalingaw-ngaw ang ungol ng mga baka. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Mabigat, mali. Umugong ang boses ng lolo niya sa isip. Kapag may liwanag sa bukid sa gabi, huwag sundan. Huwag sumigaw. Huwag hayaang lumapit. Hinawakan niyang mas mahigpit ang lampara. Hindi na ang mga baka ang mahalaga. Hindi na ang bukid. Kundi ang makauwi. Makabalik sa kahoy na dingding at nakapinid na bintana. Ngunit sa bawat atras niyang hakbang, lumalapit ang kislap. Lumalabas sa gilid ng puno. Papasok sa bukas na palayan. At ngayon, napagtanto niya, hindi iyon lampara. Nakabitin ang liwanag sa ibabaw ng palayan. Masyadong banayad para sa apoy. Masyadong buhay para sa ibang paliwanag. Unay inisip niyang may taong may sulo. Baka kabarangay na ginabi. Pero walang yapak. Walang kaluskos ng damo. Walang aninong katawan. Isang maputlang bilog lang na lumulutang. Marahang umiindayog na parang hinihipan ng hininga. Umatras siya, lumulubog ang tsinelas sa basang lupa. Dumaragundong ang kaba ng mga baka sa likod. Itinaas niya ang lampara, tila ang liit nitong apoy ay makapipigil sa kakatuwang liwanag. Sandaling naisip niyang sumigaw, baka may tao. Pero natuyo ang salita sa bibig. Sigaw ng bituka. Huwag, bumaba ang liwanag. Mas mababa, mas malapit. Lumino ang hugis at sumikip ang dibdib. Hindi ito lampara. Hindi ito sulo. Isa itong mukha. Mula sa pares ng mapuputlang matang kumikislap nagmumula ang liwanag. Nakaangkla direkta sa kanya. At sa ilalim nito, marahang nakabiting ang mga bituka. Kumikinang ang basa sa ilalim ng buwan. Umiindayog ang mga ito habang gumagalaw, dahan-dahan, parang mga baging sa puno. Pumuti ang kamao niya sa hawak sa lampara. Umugong ang tinig ng lolo. Kung may marinig na paghinga sa bintana, huwag buksan. Kapag nasilayan mo ang kanyang mga mata, huwag tatagalan. Huli na, nakita na niya. Lumulutang sa ibabaw ng palay ang kraswe. Ang buhok na parang nasa ilalim ng tubig. Nakanganga ang bibig. Kahit walang tunog, nanunumpa siyang rinig niya ang basang, pahingal na hininga. Gumagapang sa bakanting bukid. Napasubsob siya, halos mabitawan ang lampara. Natapilok sa bakod ng kulungan, habang lalo pang nagsisiksikan ng mga baka, umaatungal. Pinigil niya ang sarili na tumakbo. Kumikirot ang bawat kalamnan. Ngunit nakabaon sa lupa ang takot. At saka may nagbago. Huminto ang krasue. Nakaangat. Marahang umiindayog. Parang umaamoy. Bahagyang kumikirot ang mga bituka. May malaswang liwanag mula sa loob. Doon niya naunawaan. Naghahanap ito. Para sa kanya. Kumurap ang lampara. Sumisiksik ang apoy.
Tinakpan niya at inalagaan. Minsang galaw lang yon, ngunit parang iyon ang nakakuha ng pansin. Umiling ang ulo nito, baluktot na parang napasobra, at diretsyong itinarak ang tingin. Alam na siya ay nariyan. Bumaba ang krasuwe. Sumasayad sa tuktok ng palay ang mga bituka. Iniiwang madulas at napipi ang mga dahon. Papalapit ito, mabagal pero tiyak. Gaya ng mandaragit. Lalong lumakas ang basang paghinga, pilit sumasakop sa katahimikan. Humaginit ang puso niya. Umalingaw nga ulit ang kwento. Dugo ang hanap ng krasuwe. Tira-tira, sino mang mahina, dumarapo sa mga bintana. Naghahanap ng may sakit, tulog. Noon, wala siyang paniwala. Ngunit ngayon, sa dilim ng bukid at ang mga matang nakababad sa kanya, wala nang pagpipilian. Biglang nagsitili ang mga baka, binasag ang gabi. May isang sumipa sa poste, nabali ang kahoy. Umalingaw-ngaw ang bagsak, at saglit na lumihis ang tingin ng krasuwe. Sapat na iyon. Tumalikod siya at tumakbo. Humahampas ang lampara sa ere. Dumudulas ang tsinelas sa mababaw na tubig, ngunit hindi siya huminto. Buong lakas ang bawat hakbang, hingal sa sariling tainga. Mula sa likod, may isa pang tunog. Ang basang paghinga. Mas malapit, basa. Gutom. Hindi siya lumingon. Hindi na kailangan. Alam niyang nakasunod ang krasuwe. Sumasadsad ang paa niya sa mamasa-masang lupa sa makitid na daan. Umiindayog ang lampara. Sa likod, rinig pa rin ang paghinga. Hindi tugma sa kanya. Masyadong pantay. Masyadong malapit. Parang nakalutang sa gilid ng anino niya. Minsang sumulyap siya. Sandaling walang laman ng gabi. Paalay lang na bahagyang kumikilos. Ngunit sa mas malayo, muling sumindi ang liwanag. Mga matang maputla. Nakatutok sa kanya ng may kakaibang kapayapaan. Marahang umiindayog ang mga bituka habang dumudulas ang krasuy sa ibabaw ng palayan. Hindi nagmamadali. Hindi nadadapa. Ngunit laging sumasara ang agwat. Humahagibis ang dibdib niya. Sa unahan, anasan ng anyo, matandang kapitbahay. May taling panyong nakapulupot sa ulo, nakasubsob sa gilid ng bukid. Una, ginhawa. May makakakita, may makakapagsabi. Ngunit pagharap nito, hindi gulat ang muka, kundi pagkilala. Hindi ka dapat tumingin, his nito, matalas, apurado. Sumadsad ang takbo niya, kumakabog ang puso. Anong ibig mong sabihin? Hingal niya. Pumikit ang matanda sa liwanag na lumalapit. Nakita mo ang mukha niya, anito. Kapag alam niyang nakita mo na siya, hindi na siya titigil. Tumama ang salita ng mas malakas kaysa sa pagkabog ng dibdib. Lumaki siyang naririnig ang mga bulong tungkol sa krasuwe. Pero walang nagsabi ng tuntunin. Walang nagsabi na ang simpleng pagkilala ay bigkis. Bubuka pa sana ang bibig niya, ngunit biglang hinablot ng matanda ang pulso niya. Nakakagulat ang lakas. Huwag ka nang umuwi, isinisitsit. Hindi ngayong gabi. Bago siya makasagot, humampas ang hangin at namatay ang lampara. Nilamon sila ng dilim. Nabitin ang hininga niya. Sa katahimikan, bumalik ang basang paghinga. Mas malakas. Binitiwan siya ng matanda at itinulak sa daan. Tumakbo, bulong nito, matalim. Huwag titigil hanggang makakita ka ng ilaw. Pasuray siyang sumugod, bulag sa dilim. Iniunat ang mga kamay, naghanap ng pamilyar na gilid ng daan pauwi sa baryo. Sa likod niya, may kumakaladkad sa palay. Mabagal, tiyak, halos dumikit. At saka, ibang tunog. Hindi ang kraswe. Isang kampana. Mahina, dala ng hangin. Pero pinatigil siya. Isang metalikong kalansing. Tapos isa pa. Hindi pantay ang pagitan. Umikot ang isip niya. May mga kampana sa ilang bahay para lituhin ang mga ligaw na kaluluwa. Galing ba yun sa mga bahay? Sa kaligtasan? Mabilis siyang lumiko. Hinahabol ang tunog. Niragasa ang palay sa desperasyon. Lumakas ang kalansing parang gumagabay. Kumawala siya sa gilid ng daan. May munting dambana sa unahan.
May kampanang marahang umuugoy, kumakalansing sa hangin. Ngunit agad na napalitan ng sindak ang ginhawa. Hindi gumagalaw ang kampana ng kusa. May mahinang aninong nakatayo sa ilalim nito, kamay sa metal. Pinapatunog. Pinungay niya ang mata, kapos ang hininga, tila babae. Mahabang buhok, baluktot na balikat, mukhang tinatakpan ng anino. Isang hakbang siyang lumapit. Tulungan mo ako, bulong niyang halos wala. Dahan-dahan itinaas ng anino ang ulo at nakita niya. Hindi mukha, hindi tao. Parehong mapuputlang mata, kumikislap. May bitukang umiindayog sa liwanag ng kandila ng dambana. Ang kraswe ang nagpapakampana. Napasuray ang magsasaka, malamig ang kilabot sa dibdib. Inakay siya, hindi sa kaligtasan, kundi patungo sa bitag. Parang yelong kumapit ang pagkaunawa. Hindi babala ang mga kwento ng kaya nitong gawin. Mga patibong iyon para sa buhay. At ngayon, pinakamalapit na ito. Halos bumigay ang tuhod niya habang umaatras mula sa dambana. Nakabitin sa hangin ng kraswe. Kumikintab ang mga bituka sa mahinang ilaw. Ang mga mata, matigas, hindi kumukurap, nakapako sa kanya. Nagyayelo ang dugo. Kwento lang daw ito noon. Pantulog na takot. Ngunit walang naghanda sa kanya para rito. Hindi alamat ang kraswe. Totoo. At nakamasid. Muling kumalansing ang kampana. Isang beses, dalawa. Gumulong sa dibdib niya ang tunog na parang sariling tibok na hindi kanya. Umiling ang halimaw, pabaloktot na parang sirang manika. Minamasdan siya. Lumulutang ang buhok na parang nasa tubig. Umatras ulit siya, ngunit parang kumikipot ang daan. Dilim sa lahat ng panig. Tanging liwanag ang may hihinang apoy ng dambana. Humahaba ang mga anino sa puno. At sa mga aninong iyon, tila may kumikilos, mga kamay. Hindi buo, parang multong anino. Kumakapa sa hangin. Pinagpag niya ang ulo. Dumadaloy ang pawis sa mata. Ayaw niyang maniwala. Pero nariyan, hindi nag-iisa ang kraswe. Lagi nating naririnig ang iisa. Isang sinumpang babae. Paano kung mas marami? Paano kung ang nasa harap niya ang pinakamatapang lang? Lumapit ang kraswe. Kumakalabog sa lupa ang mga bituka. Kumislot ang sikmura niya at bumagsak. Natumba sa likod. Nawala ang hangin sa baga. Yumuko ang halimaw, pinupuno ng mapuputlang mata ang paningin niya. Sumisigaw na ang basang paghinga sa kanyang tainga. At sa unang beses, nagsalita ito. Nakita mo? Halos di taong boses, basag, bumubula, na parang may dugo sa lalamunan. Kumislot ang katawan sa kilabot. Gumapang siyang paatras, ngunit dumikit ito na parang aninong hindi bumibitaw. Nakita mo? Ulit nito. Mas malakas. Kumikislot ang bituka. Kumikintab na tila may sariling buhay. Anong gusto mo? Pilit niyang tanong. Tumigil ang kraswe. Dahan-dahan, ngumisi. Hindi natural, mahahabang ang ngipin. Gutom. Gumulong ang salita sa balat niya na parang libu-libong insekto. Kumayod siya sa lupa. Tumindig, ngunit sumugod ang halimaw. Kumaway ang mga bituka. Dumampi sa kanyang binti. Lamig na nakakapasong madulas, parang sunog na gumapang sa laman. Napasigaw siya at pumiglas, ngunit sumubsob ito, nakanganga. At saka, isa pang tinig ang pumutol sa gabi. Bitawan mo siya, nilingon niya. Nakatayo sa gilid ng daan, ang matandang babae. May bungkos ng halamang tinali. Sa pulang sinulit. Naglalagablab ang mata, habang itinaas ang bungko. Bigla niya itong sinindihan. Sumiklab ang apoy sa dilim. Umatras ang kraswe. Humahaginit ang his. Ang nangisi naging punit na irap. Nagwawala ang mga bituka. Paikot na parang mga ahas. Kumalabog ang kampana. Mas mabilis, mas malakas. Gapang ang magsasaka palapit sa matanda. Nanginginig ang tuhod. Ano ito? Ano siya? Hindi tumingin ang matanda. Nakapako ang mata sa halimaw. Sumpa! Singhal niya. Babaeng kumain ng kamatayan habang buhay. Sinumpang kumain ng buhay pagkamatay. Kapag pinili ka niya,
hindi ka titigilan. Sumiklab ang suka sa sikmura niya. Nakapako ang katotohanan. Hindi lang niya nakita ang kraswe, minarkahan siya. Sumigaw ang halimaw, matinis na humihiwa. Kumadyot ang mga bituka, kumalat ang malapot na likido sa lupa, at umusok kung saan tumama. Itinaas ng matanda ang apoy, bumigkas ng hindi niya maunawa ang dasal. Saglit na umurong ang liwanag ng kraswe, ngunit sumirit itong muli paitaas. Lumulutang sa ibabaw nila, nag-aalimpuyo ang galit. Napatigil siya, napitlag ang tuhod. Hindi alam kung tatakbo o luluhod. Wasak ang mundong kilala niya. Ang mga kwentong pambata, totoo, at mas masahol. Nakapulupot ngayon sa kanya. Bumulusok ang kraswe, abot ang mga bituka na parang kamay. Itinulak siya ng matanda at itinapat ang apoy. Kumagat ang init sa mukha ng halimaw. Muling sumigaw ito. Kumalat ang hiyaw sa bukid. Ginising ang gabi. Tumahol ang mga aso. Pumag-aspas ang mga ibon. At sa gitna ng kaguluhan, sumirit ang isang kilabot na katotohanan. Hindi nag-iisa ang kraswe. Sa dulo ng bukid, may mga kislap pa, umasdang ilaw sa itim, dumarampa sa pagitan ng puno, mga matang mapuputla na parang malalayong parol. 3, baka higit pa. Lumulubog ang puso niya. Isa pa lang, nakapangingilabot. Paano ang marami? Tumakbo, utos ng matanda, matalim. Ngayon, at doon niya naunawaan. Hindi siya tagapakinig sa isang kwento. Hindi siya saksi sa alamat. Nakalublob siya sa bangungot na matagal nang nakahandang manilo sa gilid ng kanyang bintana. Hingal ang magsasaka habang umaatras mula sa dambana. Kumikilos ang anino sa apoy ng matanda. Nakaamba ang kraswe. Umiikot sa itaas. Ang mga bitukay buhay na pisik. Ang mga matay nakalaso na gutom. Ngunit ngayon lang niya, ito nakitang nag-alinlangan. Hindi man nito mapaalis. Nababagabag ito ng apoy, ng dasal. Pinipigilan lumapit. Bakit ako? Pagmamakaawa niya. Bakit sinusundan ako? Inukit ng taon ang mukha ng matanda. Matay apoy ng galit at awa. Dahil tumingin ka, anito. Dahil nakita mo siya. Nabubuhay ang kraswe sa gutom at sa hiya. Nagtatago siya sa dilim. Kumakain kung saan walang tumitingin. Pero kapag nakita mo siya, kapag alam mo na, markado ka, iyo ka niya hanggang makakain siya. Bumulusok ang salita sa tiyan niya. Hindi, kwento lang ito. Mapait ang tawa ng matanda. Iyon ang gusto nila. Para makakain pa rin siya, salinlahi sa salinlahi. Kapag naniwala ka, huli na. Humuni ang halimaw, paikot na parang buwitre. Tumutulo ang malansang katas sa lupa at umusok kung saan bumagsak. Nagsuka ang sikmura niya. Anong ibig mong sabihing salinlahi sa salinlahi? Gaano nakatagal? Sumikip ang mata ng matanda. Ibinaba saglit ang halamang may apoy. Sa takip silim ng liwanag, mas matanda ang mukha kaysa alaala, pagod, tinigmain. Mas matagal kaysa sa buhay mo. Mas matagal kaysa sa akin. Hindi lang multo ang kraswe. Sumpa. Ipinapasa mula sa babae. Gutom na hindi nauubos. Biglang nag-iba ang lahat. Ang mga bulong ng mga ilaw sa bukid. Ang mga hayop na tuyong parang sinipsip ang dugo. Ang mga sanggol na biglang nagkakasakit at hindi gumagaling. Naalala niya ang mga babala ng lolo. Ang pananahimik ng ama. Hindi iyon pantakot lamang. Mga tagubilin iyon para mabuhay. Pero, bakit ngayong gabi? Bakit ako? Bahagyang lumambot ang mata ng matanda. Malapit siya. At lumapit ka. At nang makita ka niya, wala nang urungan. Sumiklab ang galit at takot sa sikmura niya. Naalala niya ang mga baka, ang pamilya sa bahay sa gilid ng baryo. Papatungo ba ito ron? Susundan ba sila? Para bang nabasa ang isip, sumugod ang halimaw, humahaba ang mga bituka. Iniangat ng matanda ang apoy, pinasigla ang dasal. Umurong ang kraswe. Nanginginig at napansin ng magsasaka ang kakaiba. Hindi lang galit, hindi lang gutom, sakit, ang mga damo, ang apoy, ang dasal.
Hindi lang ito nagpapaurong, nakakasakit. Natitigil siya, bulalas niya. Hindi natitigil. Putol ng matanda. Nahahadlangan, napapatras. Masakit ang latay ng katotohanan. Ibig sabihin, babalik? Gabi-gabi? Hindi agad sumagot ang matanda. Dasal ang pinuno sa pagitan. Sa huli, hanggang makakain siya. Nanlambot ang tuhod. Lumamig ang hangin sa dibdib. Hanggang makakain. Matingkad na malinaw. Hindi basta gumagala ang krasuhe. Naghahanap. At dahil nakita niya, nakatali na ito sa kanya. Hindi, bulong niya. Sa bunot ang buhok. Kailangan, may paraan. Matalim ang tingin ng matanda. Awa at babala. Marahil, pero hindi mabait ang mga paraang iyon. Tumila ang boses at muli siyang humarap sa halimaw. Lalong nilakasan ng dasal. Inuga ang apoy hanggang sumiklab ang mga baga. Nangaligkig ang kraswe. Nag-alimpuyo ang mga bituka. At biglang umarangkada pa itaas. Naglaho sa latag ng mga sanga. Bumagsak ang gabi. Tanging hingal ng magsasaka ang natira. Lumuhod siya, nanginginig, wasak. Sandali niyang pinaniwala ang tapos na. Ligtas siya. Ngunit bumasag ang boses ng matanda. Huwag kang uuwi ngayong gabi. Utos nito. Kung matutulog ka sa bubong mo, hahanapin ka niya. Ididikit niya ang mukha sa bintana at hihinga hanggang buksan mo. At kapag binuksan mo, hindi ka nagigising. Nanlaki ang mata niya. Naalala ang asawa, ang mga anak, humihinga sa likod ng mga bintana. Pamilya ko, tahimik. Kumalas ang boses ng matanda, parang dagit. Mas mabuting ikaw ang sundan niya. Gusto mo ba silang magising na nasa bintana niya ang muka? Bumagsak ang sikmura niya. Umikot ang mundo. Hindi lang kwento ang krasuhe. Hindi lang panandali ang bangungot. Totoo siya sinauna. At ngayon, kanya. At pinakamasahol. Alam niyang hindi ito ang wakas ng gabi. Simula pa lang, naupo siya sa alikabok ng daan, humahangos, amoy usok at damo sa balat. Tahimik na ang matanda. Inaapula ang nagbabagang dahon. Munting liwanag na lang ang kumikindat sa gilid. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, wala nang paghinga sa likod. Wala nang kislap sa bukid. Wala na ang kraswe. O iyon ang sinabi niya sa sarili. Pumunta ka sa monasteryo, paos ang matanda. Doon ka matulog sa tabi ng mga monghe. Hindi siya makakatawid sa pader ng kanilang dasal. Umiinda ang boses sa pagod, ngunit matatag ang mata. Tumango siya, kahit umiikot ang isip. Naalala niya ang asawang natutulog sa kahoy na bahay, ang mga anak na mahimbing sa likod ng nakapinid na bintana. Mahapdi sa kanya ang iwan sila, pero humihila ang babala. Mas mabuting ikaw ang sundan. Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang binti at nagsimulang maglakad pabalik sa baryo. Bawat kaluskos ng damo, pangil na banta. Bawat kisap ng anino, sikdo ng puso. Gayunman, narating niya ang dulo ng daan nang hindi bumabalik ang liwanag. Pagkarating sa monasteryo, kumukula na ang abot tanaw sa unang puti ng bukang liwayway. Halos bumagsak siya sa tarangkahan. Ubos ang lakas. Makikita siya ng mga monghe. Maiintindihan nila. Alam nila ang tanggulan. Ngunit paglingon niya sa huling pagkakataon, namanhid ang dugo. Naroon, sa likod ng puno, may mahinang kislap. Hindi maliwanag, hindi malapit. Ngunit nakapirmi. Naghihintay. At sa kanya narinig. Basang pahingal na hininga. Dala ng hangin. Bumulusok siya. Pinalo ang pinto ng monasteryo. Nagmamakaawa. Habang marahang bumubukas ang mabigat na pinto, iisang katotohanan ang umuugong. Mas matalim kaysa takot. Hindi umalis ang krasuhe. Binigyan lang siya nito ng unahan. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at gusto ninyong makinig pa, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notifications ninyo. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Ingat kayo at naway nasa mabuti kayong kalagayan.